Ayan, so tayo po ay gandang gabi po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating Isaiah chapter 31. Tayo po ay nasa huling bahagi, verse 8 to 9. Yan, tayo po ngayon ay magpapatuloy, pero yan, bago po ang lahat, tayo po ay muna ay manalangin. So, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na yung pag-aaral, sa iyong mga salita. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang mga nasa biyahe, ang mga nasa labas, ang mga kukonekta sa gawain ito. Kayo po ang gumabay sa aming Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna, lalo sa akin na magiging tagapanguna ng gawain ito. Gabayan niyo po ang bawat isa na magsisimula ang aming pag-aaral. Sama-sama kaming matuto at maipamuhay ito at upang mapagbigay ng kapurihan sa iyo. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ito po ay nasa huling bahagi na tayo ng chapter 31, verse 8 to 9. Yan, so tayo po ay natapos sa verse 6 to 7 kahapon. At ito nga po ay tumukoy sa pagtawag ng Diyos sa Jerusalem upang manumbalik sa Kanya dahil sa sobra-sobra ng kanilang mga pagsuway at paggawa ng kasalanan, no? So magandang gabi, Sister Irene. So, magandang gabi sa iyo. Yan po. Dito nga po sa verse 7 ay ang pagtapon, no? Ang pagtapon nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang mga kamay ay ito isang pagtalikod sa pagsunod, pagtalikod sa makamundong pagtitiwala at panunumbalik sa banal na kapangyarihan ng Panginoon. So, patuloy tayo sa huling bahagi, ang verse 8 to 9 ay ito nga po ay last two verses ng kabanatang ito, at mamaya po ay i-recap natin ang ating mga napag-aralan sa kabanatang ito. Sa verse 8, ang mga taga-Assyria ay malulupig sa digmaan, ngunit hindi tao ang wawasak sa kanila. Sila'y magtatangang tumakas, ngunit aalipinin ang kanilang mga kabataan. Sa King James Version sa English, then shall the Syrian fall with the sword, not of a mighty man, and the sword, not of a mean man, shall devour him, but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. Ang talata ay tumutukoy sa paglupig sa Assyria. Siyempre, naalala natin, dahil sa kanilang mapagmataas at kapalaluan, ang Assyria ay lulupigin sa digmaan, ngunit sa pamamagitan, siyempre, ng kaparusahan na ibibigay ng Diyos dahil sa kanilang ginawa sa Jerusalem. Ang Diyos ang gaganti sa mga Assyria, lalo na sa ginawa ng hari. So, maalala natin, sinabi ni Yahweh sa chapter 14, verse 24 to 25, sumumpa si Yahweh na mapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Lilipulin ko ang mga taga-Assyria sa aking lupain. Dudurugin ko siya sa aking kabundukan. Palalayain ko ang aking bayan sa kanilang pang-alipin at sa mabigat na pasaning kanilang dinadala. So magandang gabi po kay Papa John Imas. Magandang gabi po. Tayo po ay sama-samang mag-aral. Ang pagkatalo ng Assyria sa mamagitan ng ganti ng Diyos ay tumugma ng husto sa propesiya. Ito ay makikita natin sa chapter 37, ang sinasabi dito ay nang gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 na kawal ng taga-Assyria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan na balang sa kampo nila ang mga bangkay. At ang iba dito na pangdayuhan ay makakatagpo rin o makakaranas din ng ganitong katulad ng kaparusahan na lilipulin din sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang Assyria ay maaalala natin, gagamit ang Panginoon ng mga bansa upang sakupin o wasakin ang mga bansang kanyang parurusahan. Maalala natin sa panahon ni Propeta Isaiah na gagamitin nga ng Diyos ang ilan sa mga to. Maalala natin, ang Assyria ay gagamitin ni Yahweh upang parusahan ang Jerusalem. Subalit ito, pagkatapos nito ay lilipulin naman niya ang Assyria. So bakit ginawa ng Panginoon to sa Jerusalem kung gaganti rin naman siya sa Assyria? Siyempre ito po ay sa kanyang pagiging
makatarungan, no? Siyempre alam natin na nagkaroon ng pagsuway at kasalanan ang Israel, kaya po siyempre sila po ay paparusahan ng Diyos. Pero dito alam natin na ang Israel ay bayan ng Diyos. Siyempre kanya pa rin itong poprotektahan sa mga bansang sumasakop dito, no? O sa mga nangaapi sa kanila. So ang pagiging palalo at mapagmataas ng mga taga-Assyria ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alam natin, ang pagiging mayabang, ang pagiging mapagmalaki ay nagpapakita ng pag-asa, no? Yung umaasa sila sa kanilang sariling kalakasan at kakayahan. So bali ito ay alam natin na walang sino man ang nakapag earn ng ganitong bagay kung hindi ito ibibigay ng Panginoon. May kaloob ang bawat tao at dito ay karapat-dapat nating papurihan ang Panginoon. So sabi nga sa Mateo 13:12 at Lucas 14:11, ang mapagmataas ay binababa, ang mapagkumbaba ay itinataas. So maalala natin sa lahat ng mga bansa na umaasa sa kanilang mga sariling kakayahan, umaasa sa mga ibang bansa, at mas ibinigay ang kanilang tiwala sa malalakas na bansa, ay pababagsakin at pinabagsak ni Yahweh. So again mga kapatid, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Diyos dito sa ating pag-aaral na tayo ay sa Kanya lamang umasa. Sa Kanya lang tayo magtiwala at hindi sa ating mga sariling kakayahan. Mali yung mindset na magtiwala kasi yung sarili. No? Actually, minsan tayo po ay nadideceive. Tandaan natin na tayo ay pwedeng lilangin ng ating sarili, ng ating siyempre na dyan ang diablo upang tayo ay lituhin. So sa isang sitwasyon kung saan makikita natin ang pagbaligtad na estado ng Assyria, na kung saan dating nagahari pero ngayon ay nasa ilalim na ng kaparusahan ng Diyos. Ang soberanya ng Diyos ay hindi natin mauunawaan. Hindi ito kailangan ipaliwanag sa atin ng Panginoon. No? Subalit, dahil sa ating pagsunod sa Kanya, sa araw-araw, sa Kanyang mga salita, ay nabibigyan ito ng kaunawaan, nabibigyan ito ng kalinawan kung ano yung ibig sabihin o bakit niya ba sa ating pinapagawa ang mga bagay na to. So tandaan natin na walang maidudulot ang labis na kayabangan o kapalaluan. No? Ang kayabangan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang kapalaluan ay nagdadala sa atin sa samut-saring kasalanan. So, lahat ng meron tayo ay kayang bawiin o alisin ng Diyos. So, isang sitwasyon na nag-aakalang malakas ay nanghihina. Ang nasa taas naman ay iilalim, no? Ibig sabihin, mapapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Ang nagsasabing dahil sa Kanya daw ay nagawa niya ang lahat, no? Maalala natin ang ang hari ng Assyria ay sinabi na hindi niya alam na siya ay gagawing instrumento ng Diyos. Pero ang inakala ng hari ay siya ang dahilan ng kanyang kalakasan. Subalit alam natin ito po ay galing sa Panginoon. At ito ay kanyang aalisin at tatapusin. Dahil sa kanyang pag-aakala ay mawawala sa kanya ang lahat. Papakita ng Diyos na siya lang ang tunay na makapangyarihan at pinagmumulan ng lahat. Sa pagtatapos ng talata na may tema ng pagbagsak ng Assyria, sa ilalim na kapangyarihan ng Diyos, ay walang makakaiwas, walang makakapigil sa pagparusa ng Panginoon sa kanyang mga galit at sa kanyang ipapataw na kaparusahan sa mga kumakalaban sa kanya. Kaya mga kapatid, sa panahon natin, palagi natin isaisip na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat, no? Lahat ng mayroon tayo, karunungan, galing, talento, idea, ito po ay nagmumula lahat sa Panginoon. Ito ay hindi natin, wala tayong kinalaman dito, no? Ang gusto ng Panginoon ay atin siyang kilalanin at papurihan. So kaya tayo ay patuloy na magbigay ng tiwala at pananampalataya sa Diyos na siya ang nagpinagmumula ng lahat ng bagay, hindi ang ating mga sarili. So sa Isaiah 14:24-27, natalakay natin dito yung wawasakin ng Diyos ang Assyria. So pwede nyo pong balikan kung mayroon kayong Biblia.
MBB po yung gamit namin. No? Magandang Balita Biblia. So sa verse 9, sa tindi ng takot, tatakas ang kanyang pinakapinuno at iiwan ng mga opisyal ang kanilang bandila. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na sinasamba at hinahandugan sa Jerusalem. Sa English, King James Version, and he shall pass over to his stronghold for fear, and his princes shall be afraid of the unseen, said the Lord, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem. Ang talata na may temang takot, no? At ang may temang parusa ng Panginoon ay makikita na ang mga pinuno ay iniwan ang bayan, napabayaan, at wala nang namamalakad, wala nang nangunguna dahil ang mga opisyal sa sobrang pagkakatakot sa parusahan ng Panginoon ay magsisitakas, magsisilayo. Parang sa nagpula sa mga hayop na bigla mong binugaw dahil sa kapangyarihan at kaparusahan na ibinigay sa kanila. Dahil sa sobrang takot ay tumakas ang mga pinuno at sila ay nagmistulang mga bula, no? Dito makikita natin sila ay tatakas, subalit hindi sila makakaiwas or makatakas sa kaparusahan ng Panginoon. So alam ng Panginoon kung saan sila pupunta at again sila po ay lulupigin, no? So walang mamumuno, kaya dito ay mapapabayaan ng kanilang bansa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, magdadala sa kanila ito ng parusa at ito ay sa hindi kayang harapin ng sinumang hari. Magandang gabi sa aking Tita Daphne Nohara. Magandang gabi, Tita. Ang Diyos ng Jerusalem ay gaganti para sa kanyang bayan at di mapipigil ng sinuman. Anumang lakas ng hukbo, anumang dami ng mga kanilang kagamitan ay wala itong kayang sabihin o kayang tapatan sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ipapataw nitong kaparusahan sa Assyria ay nagpapahiwatig ng mangyayaring hindi kayang isipin ng mga hari kung ito ba'y kanilang takasan dahil walang makatakas sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating kapanahunan ay tumutukoy ito sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Diyos. Patuloy na mas kinikilala kanilang sarili, mas nagtitiwala sa ibang tao, sa ibang mga organisasyon o madalas sa kanilang sarili, no? At dito makikita natin na tumutukoy din ito sa taong tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Yan. Maraming salamat po, EJ Goodboy. Yan. Talagang napakabuti ng lumikha. So mas pinagkakatiwalaan nila ang kanilang sariling kalakasan at karunungan na alam natin na hindi ito tunay na nanggaling sa ating mga sarili, kundi ito ay sa Panginoon. So, kayang alisin ng Diyos, kayang alisin at tanggalin niya ang lahat ng meron tayo. Kung hindi tayo patuloy na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. So, naging ganid at mayabang ang Assyria, lalo na ang hari nito, na ang alam niya ay siya ang dahilan kung bakit nagagawa niya ang lahat ng pagsakop. Nagagawa niya ang lahat na talunin ang mga bayan na kanyang winawasak. Ang karunungan na ito ay nagpapakita ng pagmamataas. Subalit ang Diyos ang dahilan ng lahat. Kaya ang Diyos din ang magtatanggal at mag-aalis sa Kanya. So ang talatang siyam ay may temang hindi kayang pigilang kapangyarihan ng Diyos. Anumang lakas pang lupa ng tao ay kayang bawiin o alisin o kayang tapusin ni Yahweh. Dito mga kapatid, makikita natin sa verse 9 na nagpapakita ito ng matinding kapangyarihan at matinding galit ng Panginoon sa mga Assyria. Makikita natin na ang mga nasa taas na pwesto o mga authority ay nawala, no? Naglaho. Nagpapakita ito ng sobrang takot. Again, maalala natin yung sinabi ng isang magnanakaw na nagsalita doon sa kanang bahagi nung pinakaw si Cruz, no? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? So, isang bagay na talagang, isang tanong na
mapapaisip ka kung gaano kalakas, no? Pero wag na natin isipin kasi talagang hindi natin lubusan mauunawaan ang soberanya ng Panginoon. Magandang gabi kay Kuya Ante Formigones. Magandang gabi po, Pastor. Yan. So, ang talata ay nagpapatuloy sa atin sa pagpapaalala na ang gagawing pagwasak ng Panginoon na paglupig niya dito sa Assyria ay walang permanente o pangmatagalang kalakasan. No, ang hindi pagkilala sa Panginoon ang siyang nagpabigay sa atin ng dahilan upang tayo makaranas ng sobrang kaparusahan ng Panginoon. Tandaan natin na ang Panginoon lamang ang pinagmumulan ng lahat at siya ang hindi natin kayang kalabanin. Tandaan natin, hindi natin kayang kalabanin ng Panginoon. Kung ang Panginoon ang iyong tatalikuran, kanino ka tatakbo? Kanino ka hihingi ng tulong? Pero tandaan natin, pagkasama natin ng Diyos, sigurado po ang tagumpay. Ito po ay tumutukoy siyempre sa ating buhay sa kalangitan. So ito ay patuloy na pinapaalala ng aklat ng Isaiah na ang Panginoon ang dapat nating i-priority. No? Ang pagbibigay ng kapurihan, karangalan sa pangalan niya, ang patuloy nating paglilingkod, ang patuloy nating pamumuhay ng naaayon sa kanyang kautusan ay isang pagbibigay ng importansya at kahalagahan sa kanya. Ang buhay ng Assyria ay nagmistulang mga bula, no? Nagmistulang mga bula sa biglaang pagdating ng lulupig sa kanila. Ang kanilang kalakasan nagmistulang kabaliktaran ay naging mahina. At ito ay nagpapakita ng walang makapigpigil at walang makakahadlang sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. So, balikan natin ang kabuuan ng Kabanata 31. No? So, sa verse 8 at 9, natalakay natin ang paglupig sa Assyria. At ang Kabanata 31, sa ating pagre-recap, ang pangakalatang konteksto nito ay ang kaugnay sa pagbibigay diin ng kahangalan ng Israelita dahil sa kanilang pagtitiwala sa Ehipto. No? Maalala natin, sila ay nagtiwala at mas pinili nilang magbigay ng mga material na bagay upang sila ay bigyan ng proteksyon. Ngunit ang Ehipto ay wala ring magagawa kapag ang Panginoon na ang nagpadala ng kaparusahan. Ang verse 1 ay may tema, no? Nakasentro ito sa pagtitiwala natin sa Diyos. At yun nga, no, tinurigsa dito yung pagtitiwala ng Assyria sa Ehipto. So again, mga kapatid, patuloy lang na dapat ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon lamang. Dahil ang Panginoon ang may kakayanan kung ano ang mangyayari. No? Alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari na dapat natin siyang sa Kanya iaasaan lahat. So anumang suliranin sa buhay, dapat natin ipagkatiwala sa Diyos at hindi natin dapat siya pangunahan sa mga bagay na gusto natin agad-agad. Sa ang talata 2 at 3 ay tumutukoy sa karunungan ng Diyos sa kanyang pagpaparusa sa Ehipto. At dito ay ang pagpapatuloy ng tema sa pagtitiwala natin kay Yahweh. So halos karamihan po, no, makikita natin yung pagbibigay natin ng buhay natin sa Panginoon. Ang pagtitiwala natin at panunumbalik kay Yahweh ang patuloy na magbibigay ng maayos na pamumuhay. No, hindi po ito usaping di material, kundi ito po ay usaping spiritual na magpapalago sa atin. Sa talata 4 at 5 ay tumutukoy sa di matatawarang proteksyon ng Ama, no? Proteksyon ng Diyos at inalintulad nga ang kanyang sarili sa isang leon na determinadong bigyan ng proteksyon ng kanyang mga anak, no? Ganon din ang ibon sa kanyang inakay na gagawin niya ang lahat upang ito ay mabigyan ng proteksyon. So ito po yung tumutukoy sa proteksyon ng Panginoon na walang makakasira o walang makakahadlang, walang makakabasag o makakapigil, no? Again, kung gusto po natin magtiwala, ay wag po sa ibang tao, wag po sa ibang bagay, wag po sa mga organisasyon dahil ito po ay walang magagawa pagharap nito at
pag ang Diyos na mismo ang kumilos. Pero again, kung sa Diyos tayo magtitiwala, sigurado po ang ating proteksyon at kasiguraduhan sa kaligtasan. At ang verse 6 at 8, ang pamanumbalik ng Israel, ang panunumbalik nila sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, isang bagay na pagtalikod sa makamundong gawain, makamundong paniniwala, at pagtuon sa divine at sa banal na kapangyarihan ng Diyos. At sa verse 8 at 9, ito nga po yung ating napag-aralan, ang paglupig sa bansang Assyria. So bukas po ay magpapatuloy tayo sa panibagong kabanata, Kabanata 32 na pangungunahan na po ni Pastor Dom. Dahil po dyan po natin tinatapos ang ating Kabanata 31 para po sa mga gustong malaman yung mga previous na pag-aaral, available na po sa Touching Lives Christian Church Facebook account ang mga video, no? Naka-edit na po yun, nandun po yung title, nandun po yung pag-aaral. So yan po mga kapatid, sama-sama tayong manalangin sa ating pagtatapos. At bukas ay magsama-sama ulit tayo at siyempre sa pangunguna ni Pastor Dom. Yan. Samahan niyo po ang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay ng karunungan, kalakasan na aming mapag-aralan, na ikaw lamang, Panginoon, ang dapat namin pagkatiwalaan. Ikaw lamang ang pinakamapangyarihan sa lahat. Sa iyo lahat nanggagaling, nagmumula ang lahat. Wala kami ni isang ambag dito, Panginoon. Mabubuhay kami sa kabutihan mo, sa kabutihan ng iyong ginawa. Panginoon, maraming salamat. Gabayan niyo po ang mga makapanood ng video na to, na sana po ay buksan niyo po ang kanilang mga puso at isip na ito'y maunawaan nila at may pamuhay, at ganoon din mas makilala kanila. Patuloy silang mag-aral at sama-sama naming pag-aralan at ipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan at ang tunay na mensahe mo, Panginoon. Gabayan niyo po ang mga kapatid namin sa Touching Lives, ang pamilya ko, ang mamay ko sa buhay. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Salamat ako yung aking mga kapatid. Kuya Ante, Tita Inday, siyempre, Tita Dap Ninohara, Sister Irene, kapatid EJ Goodboy, no? Hindi ko nakikita yung iba, no? Tita Malu Inoy, thank you for watching. Yan, nandiyan ka pala. Sorry, hindi ko napansin. Kapatid Roel Nuki. Siyempre si Papa John. Jonathan Imas. Yan. So magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay magkita-kita bukas. Maraming salamat po. Chapter 32 po tayo tomorrow. Bye-bye. Salamat. To God be the glory. Si Diyos lang papurit parangal. Bye-bye.